O kapatid, kung bago pa lang kayo sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Bago ang lahat, gusto naming magpasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming channel. Dahil dyan, 100 subscribers na tayo. Naunahan pa natin ngayon si Enrile na mag 100. Si Manong Johnny! Gusto ko, happy ka! Maraming salamat mga kapatid at kadabarkads. Simulan na natin ang balitaktakan for this video. Ito, kausapin natin. Hi! Ayan, mukhang naghahanda sa Malalaban loob. sa backpack church. Nasa Malalaban loob. sa backpack church. Nasa Malalaban loob. sa backpack church. Nasa loob. Malalaban sa backpack church. Nasa loob. Malalaban sa backpack church. Mukhang naghahanda sa loob. Ay, nasa pek-pek short daw. Tumigil ka! Hello! Pek-pek short. Ayan ba? Usap-usapan ngayon ang ginawa ng isang host ng tahanang walang pundasyon kung saan walang kabog-abog na nagbanggit ng bastos na salita sa national TV. Ito ay Harleen Budol na mas kilala sa telebisyon bilang Hipon Girl kung saan siya ay naging guest host sa GMA7 Tape Noontime Show noong nakaraang Sabado. Kumalat ito sa social media at tila hindi ito nagustuhan ng mga nakapanood. Mabuti na lang at wala na sa kanila ang titulong Itbulaga. Mapapansin din sa video na sinaway ni Paulo Contis si Budol at humingi agad ng sorry sa mga manonood. Ngunit ang tanong, makakaabot na naman kaya ito sa Movie and Television Review and Classifications Board o MTRCB at kay Chairman Lala Soto? Sa susunod kasi, maging curious kayo na napapanood kayo ng mga bata at mga kabataan. Mababa na nga ratings nyo, nagkakalat pa kayo ng dumi sa national TV, konting kahihiyan naman. Samantala, maugong na balita ngayon ang nag-leak na larawan ng umano'y tinatayong bago at mas malaking studio ng Itbulaga. Ayon sa aming mapagkakatiwalaang source, ang DBR Incorporated at Avida Ayala Land nagkumpirma na may magkakaroon ng Itbulaga ng bagong studio na kasalukuyan ng tinatayo. Dagdag pa rito, ito ay nasa isang malaking construction site na affiliate ni TV5 at MediaQuest Chairman Emeritus Manny V. Pangilinan o mas kilala bilang MVP. Ang malaking studyong ito ay 3 buwan nang ginagawa at malapit nang matapos. This project, located at a construction site affiliated with Boss MVP, has been underway for the past 3 months. Dagdag pa umano ng source, noong Nobyembre pa pala sinimula ng paggawa sa studio at isang nagngangalang Engineer Damlao ang nagsusupervise ng buong construction site. Target umanong matapos ito ngayong taon at nakatakdang maging bago at permanenteng tahanan ng longest-running noontime show ng mundo. Ang ibig bang sabihin nito ay goodbye na rin ba talaga at wala nang balikan sa IPT Studios? Malalaman natin soon. Ngunit sa latest development nito ay siguradong maraming ng mga legit dabarkads ang excited ngayon pa lang na makita ang bagong home studio ng Itbulaga. Siguradong sabog na naman ito at putok. Samantala, isa sa mga ating mga legit dabarkads ang nag-share ng ating Photoshop art sa X na dating Twitter. Siya ay walang iba kundi si Henyo Master Joey De Leon na nag-post ng ratings ng Itbulaga habang pinapakita ito sa kanyang smart TV na may caption na, "Wala lang." Umani ito ng mga nakakatuwang reaksyon. May natuwa at syempre may mga ampalayanan amang nenas. Pero bilang isang TVJ defender, kami ay nagpapasalamat kay Boss Joey dahil napansin niya kami at eto ang True TVJ Itbulaga Defenders. Maraming salamat Henyo Master sa pag-feature sa amin. TVJ Itbulaga kami all the way solid. Nag-post din siya ng mga minimalist artworks na tila nasa mga hardbound na libro na may mga tema ng Iskal Bukol 1978 at Itbulaga 1979 na kasama ang isang copy ng Itbulaga 30th Anniversary Coffee Table Book. Ito ay nilagyan ng caption ng pagbati ngayong nalalapit na Valentine's Day at kung saan ginamit din niya ang title ng noontime show bilang abbreviation na ang ibig sabihin ay Itbulaga means Iskelras and Chaong Boy Angasas love all gabit araw. Happy Valentine's Day! Good job ka talaga Henyo Master, kaya lagi kang hinahangaan ng mga dabarkad sa katalinuhan ng laging pinapaiyak ang mga bashers. Isa ka talagang legit alagad ng sining. Narito naman ang latest ratings mula sa pinagkakatiwalaang AGB Nielsen Noontime Survey mula February 8 hanggang 10, 2024.
Kapansin-pansing lalong umiinit ang labanan sa pagitan ng Eat Bulaga at It's Showtime at kitang-kita ito noong Biyernes at Sabado. Lamang ang Eat Bulaga with 5.1% noong Friday at ang Showtime naman ang nanguna noong Saturday with 5.0%. Siguradong pasok na naman ang parehas na programa sa top 10. Hindi kagaya ng tahanang walang pundasyon, palaging julat. Kawawa naman. Congratulations mga dabarkads at madlang people. Kung nagustuhan nyo ang ating video for today, mag-like, comment at mag-share. Maraming salamat, until the next video.